Naniniwala ang Philippine Coast Guard na gustong palubugin ng China ang dalawang barko ng Pilipinas na binangga at nabutas ng China Coast Guard. Live mula sa Pag-asa Island, nasa frontline balitang yan, si Gio Robles. Gio, gaano kalalang sinapit ng dalawa nating barko at kumusta ang mga sakay nito? Gigi, tinakpan muna ng trapal ang mga butas sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard na resulta ng pagbangga sa kanila ng China Coast Guard vessel sa Escoda nitong Lunes. Personal mismo nating nakita yan. Gigi, kung tatanungin ng PCG, ito na ang pinakamalalang pinsala na tinamo ng mga barko ng Pilipinas na tila sinadyang palubugin ng China. Parang sumabak sa gyera ang itsura ng BRP Bagakay at BRP Cape Engaño ng Philippine Coast Guard nang abutan naming nakadaong sa Pag-asa Island dito sa West Philippine Sea. Sariwa pa ang mga pinsala na tinamo ng dalawang PCG vessels nang harangin at banggain ang mga barko ng China Coast Guard sa Escoda Shoal Lunes ng madaling araw. Sakay ng rubber boat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, isa-isa naming inikutan ang PCG vessels. Ang BRP Cape Engaño may butas sa starboard beam o kanang likod na bahagi ng barko. Habang ang BRP Bagakay naman, mas malaki ang butas. May malaki ring UP at gasgas sa bow o nguso nito. Nagkasira-sira rin ang ilang railing matapos banggain ang mas malaking barko ng China. Sa ngayon, ito na yung malaking butas na iniwan doon sa banggaan ng China Coast Guard vessel dito sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Kung makikita ninyo, ayan, tinakpan muna ng trapal ay para siguro nga hindi mapasok ng tubig. Sa laki nga ng butas, kasya raw ang dalawang tao rito. Pero kahit peligroso ng maglayag, tumuloy pa rin sila sa misyon na hatira ng pagkain ng mga sundalo na nakadeploy sa mga islang okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. The mere fact that they were able to deliver the supplies to our Coast Guard personnel in different maritime features just showed how brave and patriotic this Coast Guard personnel. Ayon kay Tariela, posibleng nababahala ang China na baka hindi na alisin ng Pilipinas sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa, gaya ng ginawa natin sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito raw marahil ang rason kaya agresibo sila sa Escoda at binangga ang ating mga barko. Paulit-ulit lang naman natin sinasabi to na the intention of Admiral Ronnie Hilgaban why he deployed MRB 9701 in Escoda Shoal is para pangalagaan ang ating karapatan dito. Siguraduhin wala nang yamang dagat na masisira. Kanina, nagsagawa rin ng hiwalay na maritime patrol ang mga barko ng BIFAR sa Pag-asa Island. Pero hinaras naman kami ng helicopter ng Chinese Navy. Ilang beses na tayong inikutan ng helicopter ng Chinese Navy. Ayan, habang nagsasagawa tayo ng maritime patrol sa mga Pag-asa Cay o sandbar malapit sa Pag-asa Island. Ayon sa BIFAR, umabot sa higit 100 meters ang pinakamababang lipad ng Chinese helicopter mula sa sinasakyan naming barko. Bago pa yan, binuntutan na rin kami ng Chinese Navy habang papunta pa lang sa Pag-asa Island galing sa Orion, Bataan noong linggo. Sinundan nila kami hanggang Lunes ng umaga hanggang sa makarating kami sa may Recto Bank. Gigi, balik dito sa Pag-asa Island at bahagi nga sa mga inikutan natin kanina kasama ang BIFAR ay yung mga Sandy Cay, kung tawagin nga ay Pag-asa case malapit dito sa isla. Hindi isinasantabi ng mga eksperto na may human intervention kaya nabuo itong mga sandbar na ito na pinangangambahang tayuan ng panibagong artificial island ng China. Pero wala pang mabigat na ebidensya dyan ang gobyerno ng Pilipinas. Kaya mungkahi nga ni Dr. Jonathan Anticamara, yung marine biologist mula sa UP Diliman, ay mas dalasan pa yung pagpapatrolya ng Pilipinas sa mga features na ito sa West Philippine Sea, maging nga yung pagsasagawa ng mga scientific survey at study para mas mapangalagaan pa yung mga likas na yaman malapit dito sa Pag-asa Island at sa ibang lugar sa West Philippine Sea. Suportado naman yan ng PCG maging yung mga tropa natin sa BIFAR. Gigi, balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles, at ingat kayo dyan. Mga kapatid, Gigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.